Madalas nating ipinipinta sa ating kaisipan na ang Pasko bilang punong-puno ng kulay at kagalakan, mga regalong nakabalot, mga tawanan at saya ng mga mahal natin sa buhay, kislap ng mainit ng mga ilaw at ritmo ng mga abalang tao. At habang hawak ng mga bagay na ito ang kanilang kagandahan, hindi sila ang pintig ng puso ng Pasko. Ngunit ang tunay na hiwaga ng Pasko ay si Jesus, ang hari ng kaluwalhatian, ay bumaba mula sa ningning ng kalangitan upang yakapin ang pagpapakatao sa isang abang kwadra ng mga hayop. Lahat para sa kapakanan nating sangkatauhan. Dumating siya para iparamdam ng bawat isa sa atin kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. It's not in the frenzy or the rush, but in the quiet miracle of young mother holding the Holy One against her chest. It's not merely the triumph song of angels, but also the aches of Mary, mourning the absence of loved ones as she delivered the Savior of the world. At kung ang iyong Pasko ay hindi singliwanag at saya tulad ng ibang tao na nakikita mo mula sa kanilang mga post sa social media, huwag kang mag-alala, walang mali sa'yo. Marahil sa katahimikan at sa malungkot na sandali, mas nilalapit ka sa tunay na kahulugan ng lahat ng ito. When you bring your shattered pieces as a gift to the King, perhaps your honor is coming more deeply than any festivity could. When the weight of your unmet expectations pulls you low, perhaps you fall more freely into His everlasting arms. Kung ang kalungkutan ay bumabalot sa iyong mga araw at ang kagalakan ay parang isang malayong alaala, isa ang mga iyon sa mga dahilan kung bakit siya ay dumating upang samahan at damayan ka. Because this is why He came, at kung bakit merong tinatawag na Pasko. Sa pagdiriwang natin ng Pasko, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Your engagement, encouragement, and loyalty mean the world to me. Naway magdala sa iyo ang espesyal na oras ng taon na ito ng umaapaw na pag-ibig, napakasiglang kagalakan, kapayapaan na nagbibigay ginhawa, at mga alaala na dapat pag-ingatan. Ngayong Pasko, ipagdasal natin ang mga regalong hindi maibabalot o mailalagay sa ilalim ng mga Christmas tree. Manalangin tayo para sa isang malusog na pamilya na walang karamdaman. Manalangin tayo para sa kapayapaan na magbibigay kapanatagan sa ating mga puso. Manalangin tayo para sa lakas upang dalhin ang iyong mga responsibilidad ng may marami pang mga biyaya. Manalangin tayo para sa kalinawan ng ating kaisipan upang maging handa tayo sa pagsalubong ng bagong taon. Manalangin tayo para sa pagmamahal, pagpapala at tunay na kaligayahan na hindi mabibili ng pera. Because the greatest gifts are not always the ones na nakikita natin. Thank you for being part of my YouTube journey. Maligayang Pasko po.